sa panahon ngayon, marami ang mga produkto, mga ginawa ng tao na pampaganda, pampagwapo, pampakinis, pampaputi. Para saan? Para sa mga panghiling. Para dapat sa mga kain. Para saan yung magpapaganda? Para maganda tingnan, di ba? Kaya marami tayong nalagay-lagay Nakapupit na po. yung sabon, may papaya soap, para saan? Pampaputi. May kojik, isa pa yun, may brilliant. Diba, dami. May kagayang ko. Dami natin nalagay sa mukha para kuminis, kumuti at gumanda tingnan. Ganding sa mga lalaki. Mayroon pang pangkusko sa mukha. Parasyon. Master. Sikreto ng mga gwapo. Na marami ano. Tapos sa mga babae may pangpahit-pahit, lipstick. Tapos nakahalikan pa yung kilay, talagang maganda. Ito na yung ganda. Minsan nakulay-kulayan pa yung buhok kasi nagaya natin yung mga idol natin yung Koreano, mukhang K-pop. Ang sikat ngayon, ano yun? Yung bini pa kayo. Nagakulay-kulay tanso yung buhok. Doon nire-repair natin yung mukha. Yung iba ay gagastos ng malaki para lang ma-repair. Kasi ayaw doon sa inborn, mga inborn na pagmumukha, ayaw, kailangan i-repair. Yung itsura natin, binabago natin ayon sa konsepto ng ating paningin, kung saan tayo sa tingin natin komportable at maganda. Ano po, kaya dami ngayong tinda na pampaganda lahat. Hindi lang sa mukha, kundi sa buong katawan natin. Kaya minsan yung iba ay nag-inom ng kaping pampapayat. Nung nakaraan, alok-alok sa akin na pampapayat daw yung kape. So, kaping nagagapi, pero hindi ko naisip kung mapayat o matawa. Marami mga vitamins na pampapayat kasi ayaw tumaba. Lahat ginagawa natin kasi minsan meron tayong magkadalasan mayroon tayong kanya-kanyang konsepto kung ano ba yung imahe na gusto natin ipakita sa publiko. Ano po? Kaya nga binabago yung kulot, pinapa-straight, tapos yung straight, pinapa-kulot. Hindi ko ano, yung puti, pinapaitim, yung itim, pinaputi. Basta depende sa ating konsepto kung para saan tayo komportable. Kung sa tingin natin saan tayo maganda, di ba? Kasi ganun din yung mga lalaki. Depende sa hairstyle, nagalagay-lagay ng tikas-tikas ng buhok. May matayo, may tamang simpleng lagay lang sa buhok. Ganun ano. Depende sa konsepto natin kung paano natin presenta yung ating sarili doon sa publiko. Minsan, mayroon din tayong mga ginagayang artista, mga pormahang mga artista. Ngayon, nauso yung Koreano, mga Korea K-pop. Kaya hindi pa talaga kahit malaki yung mata, inapasingkit-singkitan para mukhang K-pop. Nag-aalagay ng foundation sa mukha para magmukhang K-pop. Tapos yung mga damit, talagang bumibili ng mga Koreanong damit para
ipakita sa publiko na siya mukhang K-pop. ano. So, minsan, ginagaya natin yung mga artista, ng ating mga idol, para kamukha tayo ng ating mga idol. Para pagtingin pala siya, oh, si Tanggol ba yun? Hindi pala. Si Father lang pala yun. Mga kapatid, sabi na natin Panginoong Jesucristo, Filipe, sabi ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Kristo, matagalan niyo akong kasama, hindi niyo pa ba nakikita yung Ama? Hindi niyo pa ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Sapagkat ang Ama sa langit ang siyang nanahan, sabi ni Kristo, ang siyang nanahan sa akin at ang gumagawa sa akin. At lahat ng ginagawa ko ay hindi sa ganang aking sarili, kundi sa kapurihan ng Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, maliwanag na naipapahayag ni Kristo na kung ano yung kanyang ipinapakita ay yun ang Ama. Sapagkat sa kanyang buhay, ministriya, sa kanyang mga pangaral at gawain, ito'y hindi malayo sa Ama, kundi yun mismong kalooban ng Amang nasa langit. Kaya sa pagpapahayag ng ating Panginoon, si Kristo at ang Ama ay iisa lang. Kaya ito rin ang inihayag ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa taga-Colosas sa unang kabanata, talata 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen. Amen. Wala pang nakakita sa Ama, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, nakikita ang Amang nasa langit sapagkat siya mismo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kapag sinabing larawan, ito yung replika na kung ano yung itsura, na kung ano yung Ama, ay siyang siya. Si Kristo ay ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, kung ano si Kristo, ganun din ang Ama. Sapagkat kung paano sila nagiging isa, ay pinag-isa sila hindi lang sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa bawat ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, walang pagkakaiba ang Ama at ako, sapagkat kung ano ang gawain ng Ama ay siya rin ginagawa ni Kristo. At kung ano ang nais ng Ama, yun din ang nais ni Kristo. At kung ano yung kalooban ng Ama, yun din ang kalooban na isinasabuhay at isinusunod ni Kristo. Kaya maliwanag na sinabi niya sa kanyang mga apostol, hindi na dapat ninyo pang hanapin ang Ama at hindi na dapat pang ipakita ang Ama sapagkat ang Ama ay nagpapakita na sa pamamagitan niya. Kaya ang lahat ng nakakita sa Kanya ay nakakita na rin sa Ama. Kaya mga kapatid, tayo ba? Kung tayo'y linikha ng Diyos at pinababanal ng Diyos, tayo ba'y nakikita sa atin ang kabanalan ng Panginoon? Sapagkat sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang tao, ayon sa aklat ng Henesis sa unang kabanata, talata 22. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wais niya. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay inilagay niya sa atin yung kanyang imahe, yung kanyang itsura, yung kanyang wangis. Na ibig sabihin nito, ang wangis pala ng tao, ito'y wangis ng Diyos. Ang imahe ng tao, ito'y imahe ng Diyos. At kung ano man yung itsura natin, ito yung itsura ng Diyos. Amen. Kaya huwag na ninyong repair. Repair kayo ng repair. Pagalitan kayo niya ng Diyos. Kung ano ibinigay sa inyong larawan, mukha, yan yung kaloob ng Diyos. Kaya huwag ninyong repair. Kaya sabi ng aklat ng Henesis, ito na yung wangis ng Panginoon.
Ngayon, kung wangis tayo ng Diyos, kung ito yung imahe at pagmumukha ng Diyos, tingin na yung mukha ng mga katabi. Nakikita niyo ba ang wangis ng Diyos? Nakakita pa kayo ng Diyos? Sa ngayong panahon, pag sinabi natin, ang nakakita sa akin ay parang nakakita na ng Diyos. Parang imposibleng paniwalaan. Ano po? Parang imposible naman, hindi naman Diyos yung nakikita ko, mukha naman ng Diyos mo sa. Yun lang. Bakit nawawala yung imahe ng Diyos sa atin? Bakit nawawala yung refleksyon ng Diyos sa imahe ng tao? Di ba dapat sana, pag nakita natin yung ating kapwa, mapapaisip agad, ay, yan ay refleksyon ng Diyos. Di ba bakit parang hindi refleksyon ng Diyos ang nakikita? Parang mukha ng Dismosa. Hindi maintindihan. Ano po? Alam niyo kung bakit? Kasi nawawala ang kabanalan ng Diyos dahil ang tao ay nabubuhay ayon na lamang sa kanyang sariling desisyon at pagpapasya. Ang Diyos ay ang tao ay namumuhay malayo sa kalooban ng Diyos. Ang tao ay namumuhay taliwas sa turo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag tumitingin tayo sa mga bagay na pinagbabanan ng Diyos, ang nakikita natin kabanalan at kapangyarihan. Katulad na lang sa imahe ng mahal na Birheng Maria. Tingnan natin. Di ba kapag tayo tumingin, nakikita natin ang kabanalan ni Maria. Nakikita natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Birhen. Sapagkat ang imahe ito, hindi nagbabago ang kanyang kabanalan. Ang imahe ni Maria, hindi nagbabago ang kanyang kabanalan. Kaya sa atin, bakit nawala yung kabanalan? Diba? Sa halip na makakita tayo ng kapangyarihan ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan at inspirasyon sa buhay, pero yung nakikita natin sa ibang tao parang baliktad. Na sa halip na magkaroon ka ng inspirasyon, nadidepress ka. Diyan na naman Malayo pa lang, diyan na naman Nakakasurang pagbumukha yun. Ang bawat isa'y may taglay ng imahe ng Panginoon. Lalo tigit na doon sa mga taong laging kasama natin sa bahay. Sa inyong mga asawa. Na-inspire pa ba kayo kapag nakita ninyong pagmumukha ng inyong asawa? O na-high blood na? Naku, lasing na naman. Bigay ang mukha Na-inspire pa ba kayo? O na-high blood na araw-araw? Naku mga kapatid, bakit nasusura na tayo sa pagmumukha ng iba? Dahil hindi na natin nakikita ang kabanalan. Dahil hindi na natin nakikita yung nagniningning na refleksyon ng Diyos sa ating mga sarili sapagkat iba, malayo ang sinasabi, ang pananalita at tigit sa lahat ang buhay na ipinapakita sa ating araw-araw. Kaya mga kapatid, sa ating mga sarili, tanongin din natin, yung aking gayang kapitbahay, natutuwa pa sa akin o nasusurak na? Kaya ayon sa karunungan ni Solomon, hindi nilikha ang tao para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Hindi daw nilikha ang tao para mamatay sa wala, kundi nilikha tayo ng Diyos para mabuhay na kanyang larawan. Ano po? Yan ang tanda natin mga kapatid. Nabubuhay tayo, kaya nabubuhay tayo sa araw-araw para maging larawan ng Diyos. Magdala ng inspirasyon sa ating kapwa, magdala ng pag-asa sa ating kapwa, at magdala ng kagalakan. Sapagkat habang si Kristo'y kasama ng kanyang alagad,
Patuloy na nagdadala si Kristo ng kalakasan sa kanyang mga alagad. At hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi sa mga tao na sa paligid ni Kristo. Patuloy siyang nagpapahayag at nagpapakita ng pag-asa at inspirasyon na ito yung Diyos, na mayroong Diyos na nagpapakita ng pagmamahal, ng kapangyarihan at pag-asa. At yun ang purpose din natin sa mundong ito. Kaya nung sa una pang nilikha ng Diyos ang tao at niligyan niya ng kanyang banal na wangis, inaasahan ng Diyos na mamuhay tayo na dalhin ang kanyang turo, dalhin ang kanyang kalooban at iparamdam sa ating kapwa. Kaya yun ang purpose natin na mamuhay, hindi para nilikha tayo para mamatay lamang, kundi para mabuhay ng may kapangyarihan ng wangis ng Diyos para ipakita, iparamdam sa iba na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para maging chismosa lamang. Amen. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para maging masamang tao. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para bigyan depresyon yung iba. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para iparamdam ang problema sa ibang tao. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para maging problema, para problemahin. Ano ang kapitbahay mo? Lagi na lang ganun. Ang hirap, sa totoo lang mga kapatid, di ba? Ang hirap sa buhay kung mayroon kang kasamang pabigat. Mayroon kang kasamang hindi mo kasundo na para bang pinaparamdam sa iyo ang impyerno araw-araw. So, hindi ganun ang purpose ng Diyos. Hindi tayo siniparate ng Diyos, hindi tayo hiniwalay ng Diyos, kundi nilagyan niya tayo ng kanyang banal na wangis upang magkaroon ng kaugnayan. At hindi lang iyon, wangis ang inilagay sa atin, kundi ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, at sa taga-Korinto, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Hindi lang pala tayo wangis na para sabihin natin nakakita sa akin ay nakakita na rin ng Amang nasa langit, kundi templo tayo ng Diyos at ang nananahan sa atin yung banal na Espiritu. Banal pa ba yung Espiritu nandyan sa inyo? Banal pa ba? Kaya mga kapatid, ayon sa ating kalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na isuot natin yung baluti ng pananampalataya. Isuot natin yung baluti ng Panginoon upang mapaglabanan natin ang espiritu ni Satanas. Sapagkat mayroong digmaang nangyayari, masama laban sa mabuti. Upang tayo hindi mapasakop, sabi ng ating pangalawang pagbasa, sa kasamaan, suotin natin yung baluti. Upang sa ngayon ang kabanalan ng Diyos patuloy na namahan sa atin at kung ano yung espiritu na nananahan sa atin, yun kasi yung maipaparamdam natin sa iba. Amen. Amen. Kaya kung ang kabutihan ng Diyos o ang banal na espiritu ang siyang nanahan sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang maramdaman ng tao, ng ating kapwa, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, napapansin ninyo, di ba may mga taong ang sarap kasama sa buhay? Yun bang nakikita mo pa lang sa malayo ay nakakaramdam ka na ng galak? Yun bang kahit mini-message ka lang, nakakaramdam ka na ng pag-asa at tuwa? Ay, salamat. Kinukumusta ko. Mars, kumusta? Pautang lang. Kasi maganda sa pakiramdam yun. Di ba, nararamdaman mo kasama mo isang tao, nagpampante ka, komportable ka, dahil nararamdaman mo yung kabutihan. Amen. Amen.
Kaya mga kapatid, sa inyo ngayon, ano kaya yung nasa espiritu, yung nanang espiritu sa akin? Espiritu ba ba ng Diyos? O espiritu na ng kung ano-anong espiritu? Kaya mapapansin natin, tingnan natin ang ating sarili. Kung espiritu ng kabanalan ang nanahan sa atin, madaling gumawa ang tao ng kabutihan. Sapagkat likas ng banal na espiritu na turuan at gabayan ang tao para gumawa ng mabuti. Pero kung nahihirapan ka ng gumawa ng mabuti at napakadali lang sa iyo gumawa ng kasalanan, so ibang espiritu na yun. Ibig sabihin, ibang espiritu na yung nanahan sa inyo. Ilang beses kayo nagdadasal sa isang araw? Depende. Depende pa dahil kung nakaluwag-luwag. Depende ba dahil pag kinabahan? Hindi pag natatakot. Bakit ang hirap magdasal? Hindi ka ba magdasal? Padre marunong. Padre marunong kasi walang karunungan mula sa Diyos na taglay ng banal na espiritu. Pero bakit ang dali-daling magmura? Ha? Nakailang beses siya isang araw. Depende Padre sa galit. Depende sa kasama. May kasama na nakasura. Kaya mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay at ni San Pablo na ang Espiritong nananahan sa atin. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos, ginawang kawangis niya at templo upang pananahan ng Espiritu. Ano ba yung nais i-emphasize ni San Pablo? Tayo'y mamuhay ng kabanalan sapagkat ang pinagbabanal ng Diyos ay pinanahanan ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang nagpapabanal sa lahat ng bagay. Kaya ang tao ay banal sapagkat nasa kanya ang banal na espiritu. Ngunit kung siya'y nagpapasakop sa masamang espiritu, ay nawawala yung kanyang kabanalan. Kaya sa panawagan ng ating Panginoon, tayo tinatawagan ng Diyos upang ipaalam na pagsikapan natin na mapuspos tayo ng kabanalan. Kaya ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata 23 hanggang 24. Sabi niya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So, ibig sabihin, kahit nalugmok tayo sa kasalanan, ay mayroon pang chance para magbago. At muli, dapat nating isuot ang bagong pagkatao na nilikhang larawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So, patuloy pa rin na umaasa ang Diyos na baguhin natin ang ating diwa at pag-iisip. Ibig sabihin, mula sa ating pag-iisip, mula sa ating diwa, ay ito'y turuan natin at pagsikapang mapuspos yung ating isip ng kabanalan sapagkat dito magmumula ang kabanalan ng Diyos at isuot muli ang larawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang kabanalan. Kaya nga ipinanganak si Kristo upang pawiin ang kasamaan ng tao, upang pawiin ang kasalanan ng tao, upang muli tayong baguhin ng Diyos na mamuhay ayon sa kanyang kabanalan. Kaya nga ang Diyos ay naging tao, si Kristo. Ang Diyos ay naging anak ng tao upang ang tao ay muling magiging mga anak ng Diyos. At yun ang purpose ng panganakan ni Kristo, kapanganakan niya, na muling buhayin ang kabanalang taglay ng tao nung naglaho, nung tayo'y nalubog sa kasalanan. Kaya mga kapatid, paalala ng Diyos, pagsikapan natin mapanumbalik ang kanyang wangis. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsipayo ang lahat tayo sumasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Naluligha ng langit at lupa at ng lahat ng lihitan at inahihita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Bugtong na anak ng Diyos na mula sa Ama kalooban ng simula ang panahon,
Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi dinakaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng malapit na nagalitao. Ipinako sa krus sa nangalang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at nilibig, at muli nabuhay sa tatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at muling darating na malalhati upang umuha ng mga buhay at mga patay, at ang kaya niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia isa, banal na Katoliko at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwag po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang sa ikatutupad ng ipinangakong Mesiyas na ipadadala ng Diyos. Dahil batid natin ang dakilang katapatan ng Diyos, manalangin tayo upang magtaparin tayo ng ganoong katapatan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Ating pong ulitin. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway ang simbahan sa pangangatnubay ng Obispo Maximo ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa katauhan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway lahat ng pari at relihiyoso ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong mamuhay alinsunod sa hinihingi ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway sa ating mga pamilya, pairali ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang buong mag-anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway lahat ng guro, katekista at namumuno sa mga kabataan ay magpahalaga sa kanilang pangakong magsikap para sa wastong pagpapalaki sa kabataang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Nawa lahat na nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan ay umani ng bunga ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Para sa ating lahat ngayong taon ng Jubileo, kalakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayo makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Sa sangkatauhan ay pagkaloob ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa 8th Misericordia sponsor sa umagang ito na sina Mr. Rolando Ricanya and family, Mr. Marcos de los Santos and family, Mr. El Sales and family, Mr. Jeffrey Ferrer and family, Mrs. Cristel Manalo and family, Mrs. Maria Frey Manalo and family, Mrs. Sarah J. Saludes and family, Mr. Elorde Frias and family, Mr. Bayani Villavicencia and family, at Mr. Elmar Frias and family. At sa kongregasyong ito,
Dinggin at tanggapin naman nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan para sa isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Panginoong Diyos, papagningasin mo sa amin ang lalong taimtim na paghahangad na masaksihan ang katuparan ng iyong pangako at ang kapasyahang tumulad sa iyo. Ikaw na laging tapat at nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong nga na pinag-isang katawan ng daya dinigan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan, Pinoon ay laging nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Buong kagalakan itong natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan kaya magkarangalay at tumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat.